Ito, ganun din. Observe lang natin ng almost 1 week. Yan. So, ang plano is, tatanggalin ko na sila dito sa stock bird section at ilalagay ko na sila dito sa ating breeding cage or sa conditioning section. Yun, good day mga ka-EA. So, ito yung ating pagpaparisin ngayong video natin. Ayan. So, nung last time sabi ko, ito nga is pagpaparisin natin dun sa Vandenbroek. So, ito is Louis Chu cross sa Vandenbroek. Breed na to ni Idol Madla. Ayan. So, ito is going 6 months old or 6 months na eksakto this coming July. Ayan. Tapos, yung i-prepare ko sa kanya, itong imported na Vandenbroek. Ayan. Bio-pigeon line natin yan, Milky Bar. Ayan. So, ito na, ipahinga ko na to ng halos 2 buwan mahigit. Ayan. So, pwede na natin ulit ikasa. Ayan, napakalinis na. Tapos, napakakinis na. Tapos, bilog na ulit ang katawan. Pero, hindi naman natin agad-agad sila ikakasa. So, meron pa ako sa kanilang palugit at this 1 week. Makita ko lang na mamulbos, tas mamuti ng todo yung kanilang mga ilong. Goods na sa akin yun. Tapos, importante rin syempre, yung droppings. Ayan. So, ito, ganun din. Observe lang natin ng almost 1 week. Ayan. So, ang plano is, tatanggalin ko na sila dito sa stock bird section at ilalagay ko na sila dito sa ating breeding cage or sa conditioning section. Actually, ito yung lagayan ko ng mga winawalay na ibon tsaka kayo na quarantine. Pero for the meantime kasi, next week pa tayo magwawalay ng mga ibon dito na in-acquire na rin sa atin. So, shoutout dun sa mga nagtiwala. Kay Sir Oliver at saka kay Sir Mark. Ayan. So, ito yung in-acquire nila sa akin. Walay nito this week. Siguro mga 4 to 5 days na lang. Babaklasin ko na rin yung pairing na to. Ito, lalo na to. Itong Jersey na Abuyog Leyte Finisher. So, yung anak nila dyan is ang walay. Baka sa linggo o sa Martes na. Ayan. So, healthy yung mga young birds natin dyan. Magayong magalala. Tapos, ganun din yun dito. So, yan. Napisa ng June 12. Araw ng Kalayaan. Kasabay na itong sa ilalim. Na last batch natin na pandagdag sa Team South. Bubuo sa Team South. So, yung susunod na clutch dito, mga kalapatids, is for out na natin. Ayan. At kanina, nakikita ko na parang mag-iitlog na this week itong hen na to. Second clutch nila. So, yung unang clutch nila, yun, isa lang yung kanilang young bird kasi isa lang yung may similo. Pero tingin ko, yung susunod na clutch nila dito, positive na magiging dalawa na yung iaanak. Ayan. So, dito sa kabilang side naman, ito talaga yung pinaka-actual na conditioning section natin. Ayan. So, meron pa tayo dito isang slot. Si Batusay, kung hinahanap nyo, nandito siya sa conditioning section natin. Ayan. Goods naman ang ating ibon na si Batusay, yung ating Javier Leyte Clacker. So, ayan. Dyan lang muna siya dyan kasi pinapagpahinga natin at hinahanapan ko pa ng tamang pyesa na ibabangga para sa kanya. Para sa susunod na season ng North and South, kukuha ulit tayo ng bloodline niya. So, susubok tayo na maglipad. Tapos dito, sa may kabilang side naman, meron na rin dito nag-a-acquire na isa pa lang. So, yung isa possible bakante pa. So, ito is Tacloban Lock Champion yung parent. Japan. Tapos, ito yung ating Javier Leyte Finisher na si Lady Mina. Rektang anak na to ni Batusay. Ayan, nilipad natin sa BFX yan. Last South. Ayan, nung bago magkaroon ng Season 13 ng National Race. Kaya lang, yung naglipad tayo ng Season 13 ng National Race, di tayo pinalad. Si Miss Puyo yun, naligaw siya ng landas. Napadpad siya ng Puerto Princesa, Palawan. Nag-off siya. Medyo na-off yung lipad niya pa uwi. Pero yung almost no air distance from MacArthur, papunta ng Puerto Princesa is nasa 618 to 17 kilometers. Almost the same ng air distance natin dito. Medyo na-off-way lang siya nun. Baka napasama kung saan. Ayan. So, dun sa nag-aalaga na nag-PM sa akin nung nakaraan. So, kamusta na nga ba si Miss Puyo sa'yo? Ayan. Mukhang na ilang breed mo na ata. Ayan. So, eto, yung kulay pula naman, mga kalapatids. Siguro bibilang pa tayo dito ng higit 1 buwan. Ayan. Ito is yung full sibling naman yan ni Lady Mina to. Rektang anak na rin ni Batusay. Kaya tinawag ko siyang Red Batusay. Ayan. Kamukha siya ni Batusay. Tapos, ibabangga ko siya sa kanyang nanay na ito, yung Reiso na Abuyog Leyte rin.
balik sa nanay. Pero hindi pa sa ngayon, baka next month pa. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na pairing natin. Ayan. So kung meron tayong mga upcoming na ibabangga or pagpe-pairing, meron din tayong mga last na clutch na kumbaga. Ayan, ganoon din dito. Ito last clutch na to, pero ang itlog nila dito is hindi talaga sa kanila. Ayan, ginawa natin tong poster parent. Ayan, ito for the meantime. Pero goods na goods din ang bloodline nito. Yung ibang ang mga initlog nila is naipamigay ko. Tapos meron na rin nagbalita sa akin na yung inanak nito naging breeder tapos nag-anak ng summer finisher. Ayan, so nakakapagpatawid din ng dagat yung bloodline na itong dalawang to. So ngayon, ipipisa nila this week rektang anak ni Batusay cross dun kay Rezo. Yun, last clutch na yun. So dalawa to, yung isa mapupunta kung parin tower cards, yung isa pag naipisa, pag naging dalawang pisa, pour out din natin. So dun sa mga nag-PPM na gusto mag-acquire ng direct na anak ni Batusay, yung ating Javier Leyte Laker, PM na lang kayo, abang-abang na first come first serve lang tayo dito. Kung nagkakamali sa Sunday, mapipisa na yung egg dito na pinayaya natin. Check natin. Goods to Baka nga may crack na to Pero Friday pa lang ka naman din kasi. Wala pa. Pero based sa lista ko sa mismong scheduling kasi ng pagbugan ng itlog, Sunday pa talaga mapipisa yung egg dyan. Ayan, meron tayo ditong mga listahan. Kaya hindi tayo naliligaw ng landas ng schedule. Ayan, simula nung paglabas ng first egg hanggang second egg. Ayan, meron tayong listahan tsaka yung araw ng hatch. Kaya yun, alam natin yung petsa, kung kailan mapipisa at saka kung kailan tayo magwawalay ng young bird. Tama po ba yun? So yun mga kapatids, ito yung ating imported Vandenbroek na i-condition pa ng 1 week na ipapares natin dun sa isa nating kulay puti na Louis Chu. Ayan, imported to. So milky bar nga siya, pero di ko sure kung tawag ba dito pencil. Ayan. So comment na lang kayo dyan sa ating comment section kung ano ba talaga yung tawag sa ganitong klaseng kulay ng ibon. Ayan. So ayan, so kung base sa katawan, putok na rin yung katawan niya. Pwede na talaga i-breed. Pero tingin ko ilang pa to. Medyo lugon pa ng konti yung niya. Pero patapos na siya mag-molt. Ayan. Ganda na rin ng katawan. Tapos namumuti na rin yung ilong. So antayin na lang natin to mamulbos. 1 linggo na lang to. So binigyan ko na rin siya ng ideal pills bago natin ilipat dito sa may conditioning section sa may ibabaw. A few moments later. Ito naman si Diwata, yung ating Louis Chu na direct kay Idol Madlalop TV. Parent niya Louis Chu na white grizzle na nakakross sa blue bar ata yun na Vandenbroek niya. So ito is pang future breeder daw talaga yung mga nilalabas na anak nung Louis Chu na white grizzle na inakwar niya kay Freeway. Ayan, kay Idol Freeway. Ayan. So ito is ang umpisa akala ko is hen kasi yun, kaya nga siya tinawag ng Diwata kasi akala ko hen liit ng ulo, pero kalaunan na yun pala kak siya. Ayan, napakatikas na kak. Ayan, goods na rin yung katawan niya. Ayan, bilog na. Kung sa katawan may pagka-apple body siya. Ayan, napakakinis na rin. So bibigyan din muna natin to ng ideal pills bago natin ilagay dun sa pinaka katabi ng conditioning section natin dun sa Vandenbroek na imported. Mga kapatids, yung ating pagtatabihin muna na future pairing natin. Ayan, ninibago pa to si Diwata. Kakross natin dito sa ating imported Vandenbroek. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng possible kulay na itong dalawa na to. So meron silang 1 week para mamare sa isa't isa. Ayan, at mas makondisyon pa yung kanilang kalagayan. Ayun itong ibon natin. Shoutout sa iyo, Idol Madla. Ayan.